Yo, yo, yo! Kamusta? So, hindi tayo ngayon. Sa video na to, maghanap tayo ng A+ setup. So, ano may A+ setup? Ibig sabihin, yan yung setup mo na bihira mo lang makita pero napakataas ng winning percentage. So, ready ka na ba? Let's G! Sige, tara. Sama kayo sa akin. Kaping muna tayo. O nga pala, sa mga nanonood, meron akong bibigay sa inyo na surprise. So, hanapin nyo lang kung anong part ng video ko tatry pamigay yun. And sobrang ganda nito. Mamaya ko na sabihin, punta muna tayo sa charts. Kape muna. Ayan, so punta lang tayo sa trading view. Tapos, more titingnan lang natin is yung mga major currency pairs. So, reset lang natin yung mga charts. Ayan, so ito pala yung, ayan, yung flux. Ayan yung tinatry natin ngayon. Pero hindi pa namin na breakthrough. Ayan, so titingnan natin tayo sa 15-minute time frame. So kapag sinabi natin A+ setup, lahat talaga nag-confluence sa time frame. For example, pag tumingin ka sa 4 hours, yan, usually pag 15 minutes ka, tignan mo 4 hours, 1 hour, 15 minutes. Siguro pwede kang sumilid sa daily, tulad yan. So pwede tayo maghanap dito. Usually ganyan, ayan, ito yung nakikita ko sa daily. Yan, pwede natin lagay yun. 4 hours, check natin, ayan, 4 hours. Hanap tayo. Parang same lang din nakikita ko. Ito lang din sa 4 hours. Siguro pwede ako magdagdag somewhere dito. Punta tayo sa 1 hour. Tapos, ayan, nasa gitna siya banda, no? So, pwedeng ito kasi yan. Ayan, pwedeng ganyan. Pero ngayon, nasa gitna siya. Then, balik tayo 15 minutes. Ayan. So, kung titignan natin, pag tumingin tayo sa nasa 4-hour charts, no? Nakita natin na uptrend siya. Tapos, try niya puntahan itong resistance area na to. Ang pinaka-challenge lang is, sa ngayon, yung 4 hours natin na area of alignment is nandito. So, magandang way sana na dyan tayo banda magte-trade para masabi nating A+ na setup. So, for now, siguro mabawasan niya parang A minus na lang yan kasi ang pinaka-area of alignment natin is nandito na siya sa 15 minutes. Okay? Pero sobrang okay na to, no? Lalo na kung dito ka papasok. Kung titingnan nyo, napakagandang support level na to. Ayan, di ba? Ilang beses nagkaroon ng mga buy dyan. Tapos nagkaroon tinatawag natin ng liquidity sweep or false breakout. Tapos biglang umangat, 'di ba? Tapos ni-reach na tong resistance na 'yan. Very important 'yan no, na na-reach na yung resistance na 'yan kasi diyan mo masasabi na meron talagang mga buyers. Pero pag hindi niya na-reach yan, for example, ang ginawa niya nag-sweep siya dito, tapos dito lang pumunta, yan hindi siya sobrang A+ setup. B setup lang siguro yun. Yan. So, yan. Maganda. Umangat, bumaba. Ayan. So, dito tayo papasok. Kung gusto mo pa ng super, ma-make sure talaga na maganda yung pasok mo, yan, pwede ka bumaba. Ayan. Tapos, meron din ditong mini na support area. Ayan. Tapos, hintayin mo pumunta dyan yung price, tapos siya kakaulit mag-bye. So, ito sobrang ganda talaga ng setup na to. Kung medyo mataas yung risk na gusto mo, ito. Pero pag conservative, ayan, dyan banda. Then, ayan. Dito banda ang ating TP. Yan. So, 1:3, ganda, no? Yan. So, pwede. Hintayin natin kung mangyari yan. Pwede tayo maglagay dyan ng, lagay tayo alarm dyan. Or, pwede maglagay ka na rin ng buy limit kung gusto mo. Yan. So, next tayo. Punta tayo ngayon sa NZD USD. Ayan. So, balik ulit tayo sa 4 hours na lang. Masyadong malayo para sa akin yung daily. Kung intraday trader tayo, no? Ayan. So, ito yung mga nakikita natin. Ayan, dyan banda. Tapos, ito pwede. Oh, ayan, pwede yan. Ayan, ganda. Sige, balik tayo 4 hours. Ayan. Usually, almost same lang din. 4 hours, tsaka daily. Balik tayo sa 1 hour. Ayan. So, ito na ang mga nakikita natin na mga charts. Pwede ganito, no? Dyan banda. Ayan. Ayan. So, ganda nito. Kung titignan nyo, nag-create siya ng head and shoulders dito sa 1 hour, no? So, ang hirap, pataas siya, pero nag-create siya dito ng head and shoulders. So, tapos nag-create pa siya dito ng lower high. So, medyo challenging yan, no? Na masabi mo na A+ setup. Except na lang siguro kung biglang gumanyan yan, umangat siya sana dito, galing dito, umangat, tapos bumalik siya dito, unti-unti. Ayan, yan. Magandang setup yan. Pero for now, pass muna tayo dito sa NZD USD. Check ko lang muna din yung 15 minutes para ma-make sure natin. Ayan, so medyo challenging nga kasi pa-downtrend siya. Pero overall trend niya, ayan, uptrend. Pero dito pa-downtrend siya. So pass muna tayo dyan. Check nga natin ulit yung kanina. Ayan, so ito kasi, ayan, tinan mo uptrend pa rin siya. Tapos di niya nabasag tong support level na to. Unlike yung kanina sa NZD USD.
Ayan. Actually, hindi pa naman yan nabasag, no? Medyo ayoko lang talaga tong head and shoulders pattern na nandito. So, ito kasi maganda. Talagang inaabot niya yung mga resistance level na to sa AUD USD. Punta tayo Euro USD naman. Sige, daily natin. So, ayan. So, balik tayo dito. Ayan. Lagay tayo ng ARF alignment dyan. Nasa ARF alignment siya, no? Coach, nasa resistance level. Mag-sell na ba ako dyan? So, challenging. Bakit? Kasi sobrang lakas ng mga buyers. Tapos hindi tayo pwede mag-sell dyan kasi uptrend siya, no? So, hanap tayo ng magandang pullback dyan. So, tingnan natin sa 4 hours. 4-hour time frame. Ito yung mga nakikita natin. Yan, pwede rin naman to. Ganyan. Yan. Sige, ganyan banda. Check natin sa lower time frame pa. 1 hour. Challenging kasi nga nasa resistance area. Tapos, magbabay tayo. Medyo mahirap, no? So, kung titignan nyo, may setup din na parang ganito. Na medyo same head and shoulders or liquidity sweep, tas ganyan. Pwede naman, no? Pwede naman. Kaya lang, again, hindi siya masabing A setup kasi nasa, A plus setup kasi nasa resistance area siya ng higher time frame. So, maganda sana kung malagpasan muna niya yan. Punta tayo sa dito. Ayan, maganda kung ano. Kung medyo, sige, baba pa siya, tapos malagpasan niya. Ayan, yan yung magandang level. So, mahirap mag-buy on resistance. Challenging yan. GBP/USD tayo, try natin. Ayan, sige. Ito, pwede yan. 4 hours tayo, no? Yan, maganda yan. Sige, lagay muna ako dito din. Ayan. Resistance. So, yun. Usually, kapag matagal ka na sa chart, sobrang bilis na lang ng support resistance. Di mo natatanong sa sarili mo, ito ba yun? Yan ba yun? Basta makikita mo kung saan talaga nagkakaroon ng decision yung mga players ng market. For example, dito sila nag-buy. Ano? Kita mo dito sila nagbabuy. Oh. Dito sila nagsisell. Ayan. Dito ulit nag-buy. Yan. Dito ulit nag-buy. Nagtipon-tipon sila. Nag-isip muna or nag-TP. Ayan. Tapos bilang umangat ulit. Ayan. Sabihin magandang mga area yan. So, anong difference ng supply-demand? May pagka-similar din naman. Basta importante talaga dun sa mga prices na yun, nagkakaroon ng mga movement. Yung magagandang movements. Katulad nito, yan, nagkaroon siya ng movement. Ayan. Kung maganda talaga, kung present pa yung mga buyers dyan, yan, tutuloy-tuloy yan pataas. Kaya lang kung titingnan mo, ayan, sobrang grabe yung pababa naman ito. So, kung titingnan ka sa lower time frame itong GBP/USD, ayan, hindi ka muna magbabay muna dyan kasi nga, grabe yung pagbaba ng price. Okay? Ayan. So, hintay ka muna ng something. Pwede mag-consolidate na matagal dyan. Or kung sobrang tagal talaga na paghihintay mo, hintay mo talagang ma-break to. So, medyo challenging, no? Kasi nagre-ranging siya. So, kung nag-buy ka dito, o yari naka-buy limit ka dyan, pwede naman. Pero make sure na, for example, naka-buy limit ka dito. Ito yung area, no? Ayan, naka-buy limit ka dyan. Yan. So, make sure na i-manage mo yung trade mo. Sinabing manage mo yung trade mo, tignan mo kung saan ka mag-move ng mga stop loss mo. Kasi grabe yung pagbaba. Grabe yung pagbaba. So, buti nga, ayan, tinamaan pa rin. Maganda pa rin yung galaw ng price. Pero, ayun. Siguro, kung ako yan, i-break even ko na muna. Or kung medyo confident ka naman, di ba, marami ka pang ibang confluences besides sa mga sinasabi ko ngayon, which is normal naman. Iba-iba naman tayong mga traders. Ayan, pwede pa na hintay ka na lang. Kasi, ganda rin ang potential ng trade nito. 1:3.91. So, kung medyo angat mo pa, yan, magiging 4 na yan. Okay? So, maganda. Kung ako, hindi muna. Okay, wait muna. Lalo na kung nagganyan na yung price. Medyo nag-aalangan na siya. So, maganda sana kung magawa siya ng tinuloy-tuloy niya yung paggawa ng mga higher highs and higher lows. Ayan. So, for now, ito siya. Nagkaroon siya ng equal lows. Tinatawag. Very challenging maghanap ng mga A plus setup, no? Kasi A plus nga, mahirap siya mahanap. Hindi siya pwede mahanap ng isang upuan lang. Supposedly, hinihintay mo talaga siya for days, for weeks. Yung ibang months hinihintay para makakita ng ganong setup. Then, sobrang taas ng nire-risk nila compared sa usual. So, ganoon naman talaga. Same lang din sa kahit na ano sa stock, sa crypto. Syempre, kung sobrang ganda nang nakita mo ng fundamentals, ganda ng price action, mas magre-risk ka ng mas mataas kasi mas mataas yung upside niya. Compared kapag mga normal lang, kunyari mga tinatawag natin ng mga easy money trades, di ba? Yung mga normal lang na yung sa mate formula natin. Ayan. So, syempre, mas mababa yung risk. So, ganun lang. Pag A plus setup, mas mataas yung risk na ilalagay mo. Lalo na kung sobrang confident ka talaga. Syempre, kaya nga A plus setup, sobrang confident ka dun, no? Check muna natin 5 minutes na to. So, almost same lang. Ganun talaga. No, pag nakakita kasi ako ng ganyan, hindi siya A+. Though pwede naman, pero hindi siya A+ setup. Pero kagandahan naman, hindi pa talaga nagtitake control yung mga sellers kasi buong patong support level na to hindi pa nabe-break. Punta tayo sa USD, CHF, 12-hour time frame or daily na lang. So, kung titingnan natin, pababa talaga, downtrend siya. So, yan, as of now, naglalaro dito sa support level ang price. Actually, hindi. Lumagpas na pala siya. Nagkaroon na siya ng break. Nag-retest, as yan, bumaba diretso. So, maganda yung potential na sell, supposedly dito, no? Ganda.
Tingnan nga natin 'pag naglagay tayo ng Fibonacci. Tingnan natin, ayan, maganda. So, tinap niya talaga 'tong around dito sa golden ratio natin kung titingnan niyo, ayan, 'di ba? So, ang ganda niyan. Tapos, check natin sa mas mababang time frame, 4 hours, ayan, ang ganda. Actually, dito yung maganda kung titingnan mo 'pag sa 4 hours. Nagkaroon siya ng ayan, tapos nag-break, then nag-retest. Ayan, nakikita nyo. Yun yung mga A+ na setup. Lalo na pag swing trading, ayan. Pang swing trading yan. So, pwedeng ito. So, pag nag-swing ka dito, tingnan mo, ito yung SL mo. So, ito yung TP mo. So, nagtagal siya ng, ano ba to? Thursday, last week. Ayan, 1 week na siya today. Ayan. So, ganda. So, tignan natin kung ano yung habulin mo sana na TP. So, pwede naman 1:3. Ayan yung habulin natin. Ayan, ganda. Ganda na ito. Tingnan naman natin kung day trader tayo. Day trader. 1 hour. Challenging, no, kapag day trader tayo kasi hindi natin makita. Ang layo pa ng mga areas before. So, gagawa siya ng mga... Ako, kung day trader ako, medyo mahirapan ako kung titingin pa ako sa sobrang layo. Baka kasi nakalimutan na nila yun. De, joke lang. So, usually yan yung mga even numbers yan. Dito sila nagde-decide pag medyo wala kang makita talaga sa left side or sa historical data. Ayan, yung mga even. So, for example, ito. Check ko lang kung legit yung theory natin. 0.800. Ayan, di ba? So, pwede naman. So, check natin yung 0.79500. Ayan. So, usually yung mga hedge funds, yun yung mga tignan nila mga presyo. Ayan. So, katulad nito. Pero yan, ito wala. Wala dito banda. Dito banda nagde-decide. So, ayan. Check natin. Ito. So, ito kasi, for example, ay sana nag-sell tayo dito. Hindi natin malalaman yan eh. Unless nandyan na yan, di ba? So, kaya talaga natin is dito tayo banda mag-sell. Okay, nung nagkaroon na dito ng data na sinasabing ito talaga yung resistance area. Okay, so ayan, pwedeng ganyan. Okay, so dito banda ang ating TP. Ayan, dito banda. So, Coach, ba't dito? Kasi dito gumawa siya ng area of support. Yan, kung titingnan nyo. Yan, no? Dito sila nag-decide din umangat. So, hanggang dito, pinaka-okay yan. 3 pag sinagad mo, 2.5 kapag sobrang sure talaga. So, magandang entry yan. So, ito naman pang day trader. Kahapon lang to. Then, nag-TP ka kayo ng umaga. Ganon. Okay? Sige. Try natin. Last na. Gold. Sa gold naman tayo. Ayan. Ito maganda to. Punta tayo sa 4 hours. Yan. So, tignan natin. Dito yung support area. Coach, bakit dyan? Bakit hindi dito? So, commercial pala muna. Meron pala kaming pamimigay na journal, TMT journal. Ito, dito for sale. Very exclusive to. If gusto mo magkaroon ng free na journal, comment ka naman ng 3 things kung paano ko natulungan ng channel na to. And from there, pipili kami ng 3. So, meron tayong 3 winners. So, yun lang. Back to the video. Gandang tanong yan. Ito yung pinaka nakikita ko kasi ito yung pinaka recent. Siguro kung hindi ko to nakita, itong mga yan, tsaka yan. Ito yung gagamitin kong support area. Ayan, kasi ang ganda dito, sila lahat nagsimula magsiangat. Umangat dyan, umangat dyan. Okay, so for now, pwede mo ilagay pareho kung gusto mo, pero ako isa lang. Yan. Okay, sige, dito natin lagay banda para medyo gitna. Ayan. Kasi area naman talaga yung support, di lang siya basta line. Siguro na late na tayo, no? Kasi nakita mo umangat yung price from here. Tapos bumalik siya, umangat din siya. Kung talagang papasukan natin yan, ang maganda talaga is pwedeng dito banda, ayan, or pwedeng dito banda. Siguro, pwede pa mangyari is hintayin natin ulit. Kaya lang 4-hour time frame to. Hintayin natin ulit na umangat dyan. Tapos bumalik pa dito. Tapos dyan tayo papasok. Pero tignan natin kung yun ang mangyayari. So for now, wala tayong swing trade opportunities for gold. Tapos, ayan, tignan natin dito. Medyo challenging, no? Kapag bumaba ka ng time frame, tapos maglagay ka dito. Medyo challenging dyan. Kasi dito talaga sila nagde-decide ng prices. Diyan banda. Ayoko sana maglagay ng area dito sa gitna. Check natin sa mas mababang time frame. Ayan. So, ako okay naman din pala. Ayan. Ganyan lang. Ayan. Pwede yan. Maganda. Maganda naman pala. Ayan. 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 Okay. Dito na. Ayan. Ito, tignan mo. Umangat, bumalik. Ayan. So, maganda. Okay din. Okay din yung area na to. Alright. So, andito siya ngayon. Nagde-decide. So, ang tanong, ano ba to? Ano ba tong ginagawa ng price na to? Okay. So, pwede mo sabihin na parang flag yan, coach. No? Parang umangat yung price. Ito yung flagpole. Umangat yung price. Dito nagtitipi sila or nag-iisip tapos angat pa ulit. Yan. Pwede. Pwede naman siya. Kung ako lang yan, pwede hintay ka ng ano. Yan, hintay ka ng break. Break dyan banda tapos retest. Or, ito maganda to. Pwede to. Tinan mo to.
Ayan banda. Ayan, dyan banda. So, nagkaroon ng mga kung ano man pattern to. Pwede mo sabihin double bottom or what. Pero kasi may isa pa dito. Tapos, umangat yung price, bumalik. Ayan. Tapos, ayan. Ayan, mga pwede yan. Ayan. Lahat ng time frame nakita natin na uptrend talaga siya. So, medyo against sa trend ka kapag nagsisell ka dito sa gold kasi uptrend na uptrend talaga siya. Supposedly A+ talaga dyan banda. Ayan. Ayan, ganda niyan. Okay, next mo na is, again, kapag, ayan, nalagpasan na niya yan and mag-retest. Alright, so ito pwede rin actually. Pero hindi ko lang masasabi na A+ yan. Kasi ang pinakamaganda talaga is yung nasa higher time frame na area of alignment. Ito medyo, nilagay ko na lang yan for 15 minutes or 5 minutes. So yun lang guys para sa video na to. Kung meron akong mga questions, comment mo lang sa baba. And kung meron akong mga gusto pang topics, comment mo rin sa baba. Kung may tulad ka, comment mo rin. Maraming salamat. Kita kita sa next video.